Si Kuya Jan mga bad. Pasok na ka? Pasok ka na? Ito na kayo David guys. Salamat po kuya. Sige, pasok ka na. Anong oras pasok mo? 9 po yun, simula. Ay, 9 pa na simula. Kuha ka na? Apo. Sige. Nagkape. Sige. Pasok ka. Ba't iba ng oras yung pasok mo? Sige po. Basta papunta pa ako doon mga 8:30. Sabi natin, LB, pasok ka daw. Webis pa lang bukas kaya, may pasok pa. Basta pupunta na ako doon sa phase 9. Punta mo na lang muna para at least pag hindi doon, makapunta ka doon sa ano na. Ito, phase 1. So, di ba kulay puti ang damit mo? Wala pa eh. Wait lang, hanap ako dito ng kulay puti ba? Maaga pa naman. Lagyan mo muna dyan sa gilid. Wait lang saglit. Kasi, yan, madumi yung ano, damit ni Kuya Jan. Hanap na ako ng damit. So yun mga buddy, si Kuya Jan, papasukin ko muna at yun, madumi yung damit. Pero pantalon okay naman no? Apo. So hanapan kita ng damit na para may uniform ka na puti. Kasi yung gamit ng mga buddy sa sasakyan. So, Nandun mga pa yung pantalon ko. tsaka labahan yun eh. Malinis daw po yung pantalon. Ay, yung damit, labahan. May plain akong damit dito. Suot mo to para, ano ka, oh. Sa'yo na yan. Oo. Babalik ko po ito eh. Ha? Hindi, sa'yo na yan. Punta ka si Adlock pagbihis ko damit. Sige po. Tama sa'yo, maliit lang konti. Sakto lang. Sakto. Papasok na rin si Ate Isay. Yeah. May kasabay ka ng estudyante. May estudyante na ulit ako. May bago akong estudyante. May kuya kayong estudyante ah. Tapos yan, ilagay mo na lang sa bag mo, no? Opo. Kumain ka na ng kanin. Nagkape pa lang. Kape lang? Anong oras yung pasok mo? Mga 9 na, kasi pag pupunta pa ako doon, 9 pa sila nagsimula. 9, so mag-i-eat pa lang man. May pagkain pa ba, ma'am? Okay na po. Di, kain ka muna kanin. Kain ka muna. Kain ka muna ng kanin. May kanin pa eh. Ito, may magkanin ka. Aling, kumain ka dito. Kasi mahirap pag walang naman ng tiyan. Kumain ka muna yan. May kanin dito. Kung mahiya. Para yung mga itulong sa'yo ng teacher mo, pumasok sa ulo. Oo. Ewan mga buddy, wala pa kami kasing ulam eh. Kumain ka dito. Sundok ka na dyan Ito pa lang yung namin pansit. Galing yan sa taas. Almusal din kasi ni Ate Isa yan. Kape. Nagkape ka na, no? Opo. Nagkape na po kayo. Sige. Kumain ka muna ng kanin. Bago pumasok. Yan. Kuya Jan. Ano feeling ng magpapasok ulit? Saya excited o ano? Excited na. Oo, sige, kakain ka. So, yung mga buddy, papasok na si Kuya Jan. Para at least may laman yung tiyan mo. Pagkape lang hanggang anong oras kayo, di magugutom ko ulit. Konti lang po kainin ko. Sige. Para at least may laman lang yung tiyan mo, mainitan. Opo. Mag-bike po ako eh. Manghihina ka niyan pag Saan kayo natulog? Doon po. Kala Ate Emily. Nakita na kayo na Ate Emily. Ano sabi ni Ate Emily? Wala pa po siya sabi. Huwag ka nang pumayag na umalis doon ha. Huwag ka nang papayag kay nanay. Ngayon kakausapin kita, huwag ka nang pumayag ha. Sa ating usapan lang natin to. Huwag kang pumayag para at least pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sa bakasyon sama ko ulit kayo sa Pangasinan. Paano ka bakasyon kayo ulit? Para ma-explore mo yung yung iba-ibang lugar ba, iba-ibang pakikisama. Para at least pag nagawa na kayo ng bahay dyan, may uwian pa rin kayo. Di uwi pa rin tayo pag pagbalik nyo, no? Opo. Tapos dun, kung gusto nyo, magtayo din tayo ng kubo-kubo dun habang bakasyon. Di may uwian kayo. Kung gusto mag-aral dun, di pwede ko mag-stay doon. Diba? Basta ngayon, tapusin mo muna yung pag-aral mo, ha? Makinig ka muna sa akin ngayon, ha? Punta muna ka dito at tulungan kita. Pag sabihin natin mo na punta tayo Manila, huwag ka pumayag. Dito lang muna tayo at tapusin ko yung pag-aaral ko. Kasi nung nung nandun po ako sa Longos, bakit niya pupunta Manila? Ako lang convince sa kanya dito. Ha? Ako lang convince eh. Na bumalik? Oo, pabalikin mo dito. Huwag ka pumayag basta-basta sa mga gusto ni mama mo kasi si mama mo, iba yung isip niya kasi nga yung isip niya marami siyang iniisip masyado, so hindi niya naiisip yung kalagayan mo. Ano isip niya, mga kuya mo, kamag-anak daw niya, nahanapin. Paano ka? Di ba?
Wala na siya mga magangat dito. Sila rin pa siya ng hindi ka ano-ano. Sabi niya sa akin. Ganun talaga. Kahit naman kasi may kamag-anak siya doon, hindi naman siya tinutulungan. O, di ba? Di wala din. Kaya nga sabi ko sa kanya, tulungan mo na yung sarili nyo. O kung papayag nga siya, sabi ko nga, di ba? Ilang beses ko sabi sa'yo, kung gusto mo maiwan dito sa akin, siya muna maghanap. O kaya siya muna yung pumunta dun sa kamag-anak nila. So, para hindi mapabayaan yung pag-aaral mo. Diba? Ganun yung gawin mo. Huwag kang sumunod agad kay Nanay Gina, ha? Kasi sayang din, para sa'yo din yan. Yung pag-aaral mo, yung makasalamuha ka sa iba. Diba? Mas maraming tutulong sa'yo. Sa pagbutihan mo lang, huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin, ha? Oo. Yan yung pinakaayaw ko, yung magsisinungaling, ha? Basta, kung ano lang yung tama, yun yung gagawin mo, ha? Kung ano yung mga desisyon nanay, tapos ayaw mo, sabihan mo ko, punta ka sa akin. Kasi, ganito si mama, may magusto na namang gawin. Ganun, sabihan mo ko para alam ko ang gagawin ko. Sila Ate LB. Sabihan mo sa Ate LB. Kung pumayag na naku, binata ka na kuya dyan. Hindi ka na bata. Makinig ka sa akin. Hindi ka na bata na parang musmus na pag nakita ka ng ibang tao, kakaawaan ka. Hindi ganun. Kasi malaki ka na sabihin nila, kaya na mo trabaho niya, matigas na buto niyan. Gustuhin mo bang ganun-ganunin ka? Hindi nga niya. Nakalaki ng katawan na ito, hindi nagtatrabaho. Oo, di ba? Para sa akin din po, masakit din po. Masakit yun, lalo pag ikaw na yung sinabihan na ganun. Oo. Tsaka wala kang mayarating pag ganun lang, manghihingi ka na manghihingi. Maya, pagtripan ka pa. Masakit yun ganun, sabi sa'yo na ang laki-laki ng katawan mo kahit ikaw. Siyempre, darating yung panahon, may magugustuhan kang babae, may magugustuhan kang di ba? Nakakahiya yun, sabihin sa'yo na nagugustuhan mo. Anong ko sa'yo, di ba? Wala ka namang pinag-aralan, wala kang bahay, walang di ba? Wala makapala sa'yo, di kawawa ka. Sige, lagay mo na dyan. Minom ka dyan, tubig. Pagbuti mo yung pag-aaral mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Huwag kang sunod ng sunod kay mama mo, kahit mama mo siya. Doon sa taas. Kung hindi naman tama yung sinasabi niya, huwag mo sundin. Ikaw na yung dapat masunod. Ako na po ayaw nga po niya. Hindi wala siya magagawa kung ayaw mo. Kung ayaw mo sumama sa kanya, wala naman siya magagawa Diba? Mahatak ka ba niya? Sigaw-sigaw lang po. Kahit sigaw-sigawan ka, at least panindigan mo yung sayo. Gusto mo mag-aral Kasi tapos na yung panahon na siya yung nasusunod palagi. Wala namang nangyari. Diba? Ngayon, kahit pa nag-uumpisa ka, sikapin mo naman na ikaw yung masunod para may mangyari. Nakapag-umpisa ka na sayang naman kung papabayaan mo lang yan. Kahit pa paano, nakakabasa ka na, nakakasulat ka na. Diba? Nakakapag-chat. Kung dati, wala talaga. Diba? Yan laking pagbabago ngayon. Ayaw pa sa susunod. Marunong ka na mag-English o marunong ka magsulat ng diretso. Malaking bagay yun. Dati, wala kang kaalam-alam. Diba? Opo. Kaya yun yung isipin mo lagi. Dapat pagbutihan mo yung pagbutihan. Pahinga ka lang konti at mamaya alis ka na din, ha? Para kasi magbabike ka yung kinain mo. Ano ba yung baon mo? Opo. Sige. Okay na po yun. Basta pagpapasok ka, daan ka sa akin, ha? Itipirin ko pa po para sa Friday. Baong po. Bukas Friday. Bukas sa Friday? Thursday lang ngayon, Webis lang ngayon Ewan ko po kung ba't napakagay. Pasok. May pasok daw kayo. Sundin mo lang din kasi sa Ate Elvin nakakalam. Tapos tanungin mo rin yung teacher mo mamaya kung may pasok kayo bukas. Para at saka kung kailan yung bakasyon, para at least konti na lang isang buwan na lang Ayun, guardian ha, pagbutihan mo. Good boy. Huwag lagi kay nanay, ha? Kasi si nanay, hindi mo napapansin si mama mo, parang kakaiba siya mag-isip. Masyadong mindset. Hindi lang sa mindset, parang minsan, hindi yung term na ko yan, ha? Huwag kang masasaktan, ha? Paprangkahin lang kita. Hindi yung parang sasabihin nila, parang may tama. Alam mo ba ibig sabihin ng may tama? Hindi ko. Parang baliw. Yun. Pero hindi ko sasabing gano'n, ha? Para ko lang sa'yo. Elaborate ko lang sa'yo. Para maitawag doon. May paliwanag ko lang sa'yo. Sasabi nila na parang may tama, parang baliw.
Kasi minsan, may gawi si nanay na yung katulad nung sabi niya na yung tinorture yung lolo niya, yung pinag-aral siya. Mama niya. Maaaring ano yun, totoo yun na nangyari sa kanya. Ang tawag doon kasi trauma. Na trauma siya. So, huwag kang masasaktan kung minsan sasabihin siguro sa mama mo na ano yun, parang baliw yung mama mo mag-isip. Uunahan na kita ha. Parang ano yun, parang trauma yun, hindi yun baliw na ano. Yung parang nasisira ng ulo. Hindi ganun ha. Kasi base sa gawi kasi ni mama mo. Minsan, kaya nga kahapon, di ba, yung pinabuklat ko yung mga bag niya, kung ano laman, di ba? Ano napansin mo sa laman ng bag? Puro ano lang. Puro ano ba yun? Puro karton. Puro cherry pala. So, sa tingin mo, normal lang ba yun? Matino ba yung ganun? Matagal na po yun eh. So, bakit di pa niya tinatapon? Hindi ko po alam. Kaya nga, yun, kasi merong, ano yun, sa isip niya, importante yun, na bagay. Kaya, merong mga bagay doon na sinulat niya, na ayaw niya makalimutan, or parang yun yung pinagbabalingan niya noong, parang nung nakaraan niya, doon humuhugot. Pero, sa totoong buhay ko dyan, kung sa normal na pag-iisip ng tao, hindi yun normal. Kaya, maaari, kung ibang tao makakita nun, isipin si nanay mo baliw. Parang may tama, ganon, di ba? Ano pa nga mga ibang tao eh. Ano? Nanginig. So, ganun nga, sabi ko sa kanya. Kaya, sabi ko sa'yo, lagi mong iintindihin. Intindihin mo, no? Niya ka ba? Basta marami pa tayo pag-usapan, ha? Sa yun nga, lagi ko sasabi sa'yo, pag niyaya ka na naman ni mama mo na saan pumunta, huwag kang pumayag, ha? Pwede kang pumayag, pero bumalik din kayo sa tirahan nyo. Huwag ka papayag na matulog kayo sa kalsada. Kasi mapapabayaan kasi yung pag-aaral mo. No? Siya, sige na, pasok na. Ay. Sige. Ingat. Sige po ya. Sige. Alam ko sinisipon. Ba't mahawa ka pa? Papasok na rin sa ate Isa, ihatid ko na rin. Didi ka siya. Ano yan ate? Baon na. Malayo ba naman? Ay, may bago po siya. So kaya dyan, agahan mo na lang para at least pag hindi na doon yung school, makapunta ka pa sa kabilang school, ha? Pasok ka ngayon para malaman mo din yung sasabihin sa'yo ng teacher mo, ha? So, yan. Nalala ka na nilala, oh. Siya. Lala. Grabe. Yung helmet mo. Ano po kaya? Sige. Matid mo na si Ate Isay. Mamaya pa siya, 9. 9 po siya. Maaga pa eh. Ako magbabike pa po doon. Oo. Ayos yun sa bus. Ingat sa pagbabike, ha? Thank you po. Mas maganda kang tignan na ganyan na nagsisikap mag-aral. Kaysa naman nakatambay ka. Ano ka po? Ayun, bag mo sa'yo. Kaway ko na po. Oo. Punta na lang po ako dito. Sige. Sama ko Para yan. sakali maumpisa natin yung bahay niyo, no? Kahit maliit lang, no? Tulong-tulong na lang. Huwag kang mabilis patakbo, ha? Opo. Suot lagi helmet. Wala ba kayong ID doon? Na? Wala kang binigay na ID sa inyo? Sa eskwela pa? Oo. Wala po. Wala. Sige na, ingat. Salamat po. Oo. Thank you po. Sige, bye-bye. Okay po. Pasok na po kaya. Yung mga body pasok mo si Kuya dyan. Nakakatuwa. Kung hindi lang talaga minsan sa ano ni Nanay Gina, talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral to si Kuya dyan. Kailangan lang talaga ng konting pukpok mga body para at least magtuloy-tuloy yung ganong mindset ni Kuya dyan. Kasi kung kay Nanay Gina lang talaga mga body, medyo mahirapan siya. So ayun mga body, update ko kayo mamaya at pasyal ako dun mga body sa kanila kung ano yung pwede nating magawa at makausap si Ate Emily kung paano yung sa bahay nila. Yan, tulong-tulong tayo mga body, tulungan niyo po ako para sa mag-ina din.
Hindi ko po kaya ng sarili ko to. Pero sa awa at tulong ng Diyos, syempre, Panginoon mga buddy at kayo, magagawa po natin makatulong sa kapwa. Right? Good morning mga buddy. Maaga pa po. Hanggang sa muli, mamaya update ko po kayo.